Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Ginoong Delmark Pakilat Mayor mula sa BSED Filipino 1A. Tunay nga namang mayaman ang Pilipinas pagdating sa panitikan, hindi ba? Kung napapansin ninyo, ako ay nandito sa aming bukid at damang-dama ko ang sariwang hangin. Nang sa gayon ay makapigbigay rin ako ng preskong mga ideya patungkol sa panitikan ng ating bansa. 6 na panitika ng aking napili upang talakayin natin ngayong araw. At ang aking mga napili ay ang bugtong, salawikain, bulong, awiting bayan, tanaga at tulang oda. At bago natin yan, bigyan ng mga halimbawa, konsepto, ideya at eksplanasyon ay magbibigay muna ako ng mga objektibo kung saan nga ba patutungo ang video na ito. Layunin ko na mabigyan kayo ng linaw ng pag-iisip at malaman natin ang mga nakatagong yaman sa mga panitikang aking nabanggit. Kaya halina't makinig kayo sa aking video. Basto na hindi mahawakan, sinturong walang paggamitan. Ang sagot, ahas. At, teka, parang pamilyar hindi ba? Anong tawag nito? Tama, bugtong. Ang tatalakay naman natin ngayon ay ang bugtong. Alam naman natin na tayo mga Pilipino ay mahilig sa bugtong, lalo na ng kabataan natin dahil nakakapukaw talaga siya ng isip kasi yung mga salita na ginagamit, hindi naman talaga yun yung ibig sabihin talaga, hindi ba? Kaya mahirap to. Kung sa English ay challenging talaga. At yun, bibigyan ko kayo ng pagpapalinaw ko ano nga ba yung bugtong, hindi ba? Ang bugtong ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan. Kaya, para masagutan ito ay ginagamitan ito ng talas ng isip. Ito ay isang tradisyonal at pasalindilang laro ng mga sinaunang Pilipino na hanggang sa kasalukuyan ay nabibigyan pa rin ito ng buhay dahil hindi pa rin naman ito nawawala sa ating panitikan. Hindi nga lang ganoon kasikat dahil sa makabagong henerasyon, pero hindi pa rin ito iniitsapwera dahil sa English ay riddles to eh. Kaya yun, hindi ito mga literal na ginagamitan ng mga salita na kung ano yung sinasabi ay gaya ng sabi, basto na hindi mahawakan, sinturong walang paggamitan. Hindi naman sinturon yung ahas, hindi ba? Pero mukha siyang sinturon. At hindi naman talaga siya magagamit kasi nakakatakot naman talaga yung ahas. Kaya hindi talaga siya literal. At ano pa ba? Bibigyan ko pa ba kayo? Sige. Kung kailan ko pinatay, saka pa humaba ang buhay. Diba? Nakakatakot naman, pinatay ko, saka humaba pa yung buhay. Ang sagot ay kandila. Sige, ito pa. Magbibigay pa ako pang huli. Pagbali-baliktarin man din, may butas pa rin. Ano ang sagot? Uulitin ko, bugtong-bugtong, pagbali-baliktarin man din, may butas pa rin. Ang sagot ay donut. Hindi kung inyong iisipin, nakaka-stress, pero napakagandang laro. Hindi ba? At ang Pilipinas naman talaga ay noon pa lang meron ng bugtong. Ginagamit ito kung yung mga Pinoy ay naboboryo o walang ginagawa. Ginagamit itong laro o libangan ng mga Pilipino. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroon. Ano kayang panitikan ito? Saan kaya ito napabilang? Bibigyan ko kayo ng mga 5 segundo para sagutin yon. At ang tamang sagot ay salawikain. Totoo, ang sinabi ko o ang halimbawa na binigay ko ay parte ng salawikain. Ano nga ba ang salawikain? Ang salawikain o proverb sa wikang Ingles ay ang isang maikling pangungusap na nagbibigay gabay at moral sa pang-araw-araw nating buhay. Ito ay hindi literal na ginagamitan ng mga salita, ngunit matalinghaga at mayroong pagdidiin na leksyon na ating makukuha sa mga pangungusap na ito. Magbahagi pa ako ng 2 pang halimbawa. Huwag munang magbilang ng manok kung hindi pa napipisa ang itlog. Sa madaling sabi, huwag magsalita ng patapos. At ang panghuli,
Ang dila ay parang patalim kung sumugat ay mariin. Gaya nga ng sabi ng iba na ang dila ay makapangyarihan dahil maaari talaga tayong makapagbigay ng mga masasakit na salita sa ating kapwa na nasasaktan talaga sila. Kaya makapangyarihan talaga yung dila natin. Kaya hindi ba? Napakalalim na mga salita na ginagamit nito. Magkasing katulad lang sila ng kasabihan, pero ang salawikain ay magiging malikhain siya at ginagamitan ng mga hindi payak at literal na mga salita. Kaya para sa akin, ang salawikain ay malaking bagay siya sa buhay nating mga Pilipino na naging parte talaga ito ng ating panitikan at mayaman tayo nito dahil simula nung bata pa lang tayo ay naririnig na natin ito at ina-apply naman talaga natin siya sa ating buhay. Kaya napakaganda, napakasagana sa isip at puso ng mga Pilipino. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang bulong. Meron ba kayong mga ideya kung ano yung bulong? Ang bulong ay ang tawag sa orasyon ng mga sinaunang tao sa kapuluan ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng respeto o pakikisama natin sa mga elemento na alam naman natin na hindi lang tayo ang nakatira rito sa mundong ibabaw. Kaya ito ay naging parte na ng paniniwala ng mga Pilipino at gaya nga ng sabi, wala namang mawawala kung ikaw ay maniwala. Ang mga halimbawa ng mga bulong ay bibigyan ko lamang kayo gaya ng tabi-tabi po, makikiraan po, at yung puwera usog. Kaya bilang mga Pilipino, kahit na ako ay hindi ko maikakaila na naniniwala rin ako sa mga ganito. Dahil nakasanayan na natin to parte na ito ng paniniwala natin, at bahagi na siya ng kultura. At para na rin pagbibigay natin ng konsiderasyon sa mga naninirahan din dahil para na rin walang problema. Kasi nag-aalala lang tayo ng respeto. At ang susunod naman ay ang awiting bayan. Pamilyar, hindi ba? Tama, dahil simula pa nung elementarya tayo ay kinakanta na natin ito sa ating paaralan. Kagaya ng Leron-Leron Sinta, Paru-Parong Bukid, at Bahay Kubo at napakarami pang iba. Ano nga ba ang awiting bayan? Ang awiting bayan ay nilikha itong orihinal na sa bansang Pilipinas na sumasalamin sa ating pamumuhay, sa pang-araw-araw na gawi, o sa ating mga kultura na sumasalamin rin sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ito ay nagbibigay ng karangalan kung ano nga ba ang nakapaloob sa ating bayan at kino-compose ito, ginagamitan ng mga liriko na ibinabahagi o pinapahayag sa pamamagitan ng pagkanta. At yun nga, yung kinakanta ko noon, yung mga sinabi ko, napakaganda, parang nasisihan talaga ako, nasa Pilipinas ako, Pinoy ako. Di ba masasabi natin yun? Kasi yung mga lyrics, yung mga ibinibigay na nasa kanta ay na nakatugma naman talaga sa ihemplo ng Pilipinas. Kaya yun. At hindi pa dyan nagtatapos at magbabahagi pa ako ng mga iba't ibang variety or genre ng mga awiting bayan. At ito yon. Ang mga genre o variety ng awiting bayan, suliranin, awit ng mga mangingisda, Talindaw, awit ng mga bangkero, Diona, awit sa mga ikinakasal, Oyayi, awit pampatulog ng bata, Kumintang, awit sa digmaan, Dalit, awit sa simbahan, Sambutani, awit sa tagumpay sa pakikidigma, at kundi man naman sa awit ng pag-ibig. Yun yung mga genre ng awiting bayan. At ito yung mga halimbawa nito at marami pa po ito. Ano naman ang tanaga? Ang tanaga ay isang katutubong anyo ng tula na ginagamitan ng 4 na taludtod na may 7 pantig, na kada saknong ay may iisang tugmaan. Bago yan, ano nga ba yung pantig? Para mas malinawan tayo, ang pantig sa English ay syllables at yung saknong naman ay stanza at yung taludtod ay verse. Ayun. Kaya sa puntong ito ay magbibigay ako ng halimbawa para mas naintindihan nyo pa. Sa gubat na madawag, talay mababanaag, iyon ang tanging hangad, buhay may igagawad. Ni Bunny Pearl Mas.
Kung inyong napapansin ay may 7 pantig po ito kada taludtod. Taludtod o lines, at yung 7 pantig ay isa-isahin natin. Sa gubat na madawag. Ulitin ko. Sa gubat na madawag. Talay mababanaag. Iyon ang tanging hangad. Buhay may igagawad. Hindi ba tag-7 yon? Tapos may 4 na taludtod na yung saknong ay may iisang tugmaan. Kaya aralin nyo yung pangalawang halimbawa. Sa puntong ito ay tatalakayin natin ang tulang Oda. Ano nga ba ang tulang Oda? Ang tulang Oda ay umusbong sa panahon ng Amerikano na naging parte ng panitikan ng ating bansa. Ito ay nagbibigay ng parangal o pagpupugay sa mga taong nagkaroon ng ambag o malaking kontribusyon sa kanilang kapwa, sa bayan, sa komunidad. Ito ay ginagamitan ng patulang liriko. Ang tulang liriko na tulang Oda ay walang tiyak na haba at isa ito sa halimbawa ng tulang Oda. Maaari nyo itong i-search sa internet. At dito na nga nagtatapos ang ating talakayan. Ako ay nasisiyahan dahil nakapagbahagi ako ng mga impormasyon na nagbibigay kaalaman sa inyong lahat. At kung napapansin nyo nga, parang dumidilim na sa aking paligid, kaya yun. At masasabi ko lang na napakayaman talaga ng panitikan ng ating bansang Pilipinas. At mahalaga rin bilang parte ng makabagong henerasyon sa mga kabataan na katulad ko ay i-preserve natin at bigyan natin ng halaga. At wag naman natin sayangin dahil pamana ito ng mga sinaunang Pilipino. At yun nga, isang parangalan na makapagbigay ako ng sa videong ito, kaya nasisihan talaga ako. Sa muli, ako si Ginoong Delmar Pakilet Mayor, nagmula sa BSED Filipino 1. Maraming salamat at bago yan, tayo ay mga Pilipino, isa puso at isa buhay natin ito. Maraming salamat po.